Hi water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Welcome po sa ating channel. Narito ang inyong Daily Gabay Tarot Reading for November 23, 2023. Please be reminded that this is general reading po. So maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw nito kay Cancer, Pisces, and Scorpio? Bas agad. Wow. This is wealth. So, this is a second day na nagsabi na makaka-receive kayo ng abundance, wealth, and finance. Magkaroon ng financial growth. Bumabawi tayo, Cancer, Pisces, and Scorpio. That is good news. I'm happy for you. Spirits guys, ano po yung ganap sa araw na ito ngayong November 23, 2023? Para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio. Maaring yung tutulong sa inyo or magbibigay ng isang yaman is a male figure sa inyong buhay. Spirits guys, ano pa po yung ganap sa araw na ito ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong November 23, 2023? Bakit naman? Parang hindi pa kayo nakamove on sa mga nangyari last week, last month. Nagkaroon ng suffering dito and burden. So baka hindi pa kayo naka-let go ha? Di ba po sabi ko nung nakaraang araw or kahapon na dapat nyo nang i-let go yan. Yung negative emotions flow nyo. Kung kailangan na magkaroon kayo ng kausap, so pili kayo ng isang totoong kaibigan na mahandang makinig sa inyo. Bakit kaya ito? May abundance naman dito, wealth and finance. Maaring binigay ito ng isang lalaking tao. Tapos magkaroon ng suffering. Baka may concern. Kayo. Baka, ayun. So, let's see pa. Mensahe niyo po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong November 23, 2023. Dark night of the soul, life brings new meaning. Maaring nakatadhana to sa inyo na meron kayong hindi nakita or na hindi pa na-learn sa inyong journey. So, kailangan nyo nang bigyan ng pansin at solusyon. At learn from your journey. Matuto na po. So, tingnan pa natin yung mensahe. Spirits guys, ano po yung mensahe nyo po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong November 23, 2023? Sabi ko na nga ba Kakasabi ko lang. So, voice your concern. Parang lumabas ito nung the other day sa inyo or kahapon. So, check nyo po. Sunod-sunod na to So, ini-insist talaga ng universe, ng spirits guys natin na kailangan yung i-voice out yung concerns nyo. Some of you kasi makatahimik lang. Tinatago nyo lang yung pait na sinapit. So, kailangan nyo nang i-voice out nyo yan. Voice your concerns. Like for example, sa taong concern nyo or sa handang makinig sa inyo. So, piliin nyo lang yung tao na handang makinig sa inyo. Then, after that, then look for a solution. Focus on a solution. So, tingnan pa natin. Spirits guides. Energy po ngayon ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong November 23, 2023. Clarification of this card po.
Clarification of this card para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong November 23, 2023. Career and money ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong November 23, 2023. Clarification of this reverse card. Clarification of this reverse card para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong November 23, 2023. Love and romance, self-love, partnership, and romance ni Cancer, Pisces, and Scorpio. Clarification of this reverse card. Clarification of this reverse card po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio. Spirit's guide. By the way, water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Uploaded na po yung December 2023 natin, monthly Gabay Tarot reading. Visit nyo lang po yung channel natin. Scroll down nyo lang po. Nakapost po doon yung separated video ni Cancer, Pisces, and Scorpio for monthly reading nyo po. Monthly Gabay Tarot reading nyo for December 2023. Maraming salamat po. Ayun, sa ngayong araw na ito, November 23, 2023, your energy is persistence. Nagkaroon ng self-reliance. May posibleng may atake sa'yo bagamat ikaw ay handa. Posible ring may hamong parating kagaya ng pag-aantala ng mga bagay, nagkaroon ng delay. O di kaya naman ay pagkakasakit. So this is the second reading po. Maaring kahapon or the other day, check nyo na may pag-iingat doon. May warning. So, this is the second reading po na nagsabi na ingatan na ang inyong kalusugan. And may nakita ko dito na ego and pride eh. So, maaring may hindi kayong hindi nagkaroon ng pagkakaunawaan sa isang concerned na tao, sa isang lalaki siguro. Nakita ko dito ang suffering eh. Nagkaroon ng burden. So, na kayo po ay nakaramdam ka na ng pagod at nakaramdam po kayo ng pagod at handa ka ng sumuko sa lahat ng challenges. Ngunit malapit ka na. Huwag kang susuko kasi nakikita ko dito na malapit na po kayo na magkaroon ng ending po. So, move forward, tapusin mo ang mga nag-aantay na gawain. So, ang sabi talaga dito na mag-move forward kayo, take an action. Handa naman kayo sa mga challenges. So, i-move forward po. Maaring makukuha mo yung abundance, wealth, and finance. Maaring dumating na ito. Maaring dumating na ito. Concern nyo talaga yung wealth. Concern yung money ngayon. Maaring nakatanggap na kayo. Or, ayun, nakatanggap kayo ng tulong sa isang lalaki. Ba't nagkaroon kayo ng sufferings and burden? Sobrang pagod kayo sa kakaisip? Gusto nyo na sumuko? Or maaring may concern kayo sa inyong kaperahan at magkaroon na kayo ng kaalitan sa isang lalaki kaya kayo nag-feeling suffer kayo. Ayun, andun lang sa dalawa. Maraming sinasabi dito eh. Pero nakita ko talaga may malaking pera dito. So, kailangan talaga na pag-uusap dito. Ito yung main advice po na kailangan talaga ng pag-uusap. So, let's see the clarification po. You have, ayun, nagkaroon ng growth dito eh, kasi naging mapasensya kayo. Mahaba ang kanyang pasensya. Siguro itong abundance, wealth, and finance, matagal dumating sa inyo. Nagkaroon ng mahabang pasensya. Nagkaroon ng mahabang pasensya sa pag-aantay. Ayun, so success naman kasi nagkaroon ng growth. Nakikita ko dito nagkaroon ng self-growth din. Kasi handa ka sa mga challenges na darating. Handa ka na. So, it might be well experienced na kayo. Handa na kayo, naging matapang na kayo, nagkaroon ng courage. Ayun, so malapit mo na nga maabot ang inyong goal sa buhay. So, this is it. Abundance, wealth, and finance. Parating na ang result sa inyong sipag at tiyaga sa pag-aantay nyo, naghihintay at malapit ka ng mag-harvest. Nag-harvest ka dito sa inyong tinanim.
Meaning, nag-harvest kayo, nagkaroon ng abundance. And abundance, nagkaroon kayo ng abundance, meaning to say, nagkaroon ng wealth and finance. Nagkaroon ng growth talaga. So, yun. And let's see your career and money. So, this is a reverse card. Nagsasabi po dito is, ayun, sa buhay karera at sa kaperahan, some of you nilalaman mo ang pagbabago. Siguro kakapasok nyo lang sa new beginning sa inyong buhay. Kasi life brings new meaning. So it might be this is a new beginning. So bakit po ganun? Nilalaman mo ang pagbabago. I see. Nakikita ko dito, natatakot. Some of you, natatakot ka sa changes dahil hindi mo gusto mag-move on. Naka-attach po kayo sa past na nangyari. Ayun, kasi bago eh. Basta po, di ba, pag new beginning, bago lahat. So, ayun, some of you, gusto mo bumalik sa nakaraan, gusto mo bumalik sa nakaraan or sa dating mong kumpanya. Nakikita ko talaga dito may, ending. Ayaw nyo sa new beginning. Masakit talaga ang ending. You may felt anxiety o nagkaroon kayo ng anxiety, stress. So, hindi mo alam kung bakit ito nangyari. So, as divine assistance, nabigyan ka ng hope, clarity, na maintindihan mo lahat ang mga nangyayari. So, ending the situation means new opportunity eh. So, ayun, sasabihin ko ito ulit sa inyo. Ending the situation means new opportunity is coming. So, papasok tong opportunity na ito. It might be itong lalaki ang tutulong sa inyo or nagkaroon talaga kayo ng expectation na abundance, wealth, and finance. Ayun, ending the situation means new opportunity is coming, a new beginning. It may be uncomfortable, pero this card tells you na let go and trust the universe and yourself. Kumbaga, swift change brings new beginnings. And the clarification is, nagkaroon ng pagkakaisa sa inyong trabaho, sa inyong katrabaho, may naalala ka rin, or you are making memories sa inyong trabaho ngayon, or naalala mo ang memories sa dati mong kumpanya. And may customer kayong bata. May client or customer kayong bata, or it might be may tinuturuan kayong bata ngayon. So, ayun, this is a blessing also kasi very supportive ang family mo and co-worker na para mo ring pamilya. So, naghahatid sila ng motivation sa inyo na ang siyang dahilan na magkaroon kayo ng focus at sa pag-achieve ng goal mo. Ayun, okay naman. Okay naman yung pinasok mo na isang bagong trabaho. It might be from the start naging uncomfortable kayo kasi nagkaroon ng new beginning. Pero nakita ko dito naging okay naman. Naging supportive yung co-workers po. At dahil niyan, magkakaroon ka ng focus sa inyong trabaho, sa pag-achieve ng inyong goal. And sa love and romance, self-love, partnership, and romance, this is a reverse card. Nagkaroon ng refusal to learn dito. May tutol sa inyong decision. This is all about love, self-love, partnership. So, may against sa traditional, for example, may tutol sa kasal, pagkipagrelasyon sa isang tao, tutol sa inyong desisyon. So, the advice is, take it as a reminder to try to have an open mind and be respectful of opposing viewpoints. So, hindi naman kailangan na makipag-away sa nag-oppose sa inyo, yung mga tutol sa inyo. Hindi naman kailangan na makipag-argue ka sa kanila. So, it's a waste of energy eh. So, dapat yung energy is yung sa focus na binigay sa inyo na opportunity. Yun. Huwag kayong magbigay na isang energy na makipag-argue lang sa isang tao. So, hayaan nyo sila. Kung baga hayaan makinig ka, baka may experience sila sa ganong sitwasyon. So, para magkaroon ka ng idea. So, at the end of the day, ikaw pa rin ang mag-decision yan. Hindi sila. At least, you know na nagkaroon talaga ng
Ah, alam mo na kung bakit sila tutol, baka may experience sila nun. Parehas kayo ni Earth Signs, maaring partner niyo 'to or kayo po. Kung hindi pa ito nangyari ngayon, so watch out. May nakikita po ako dito na materialism or ayun, controlling of behaviors. Nakikita ko dito na sobra kang focus sa paggasta sa material na bagay. It might be you, it might be your partner. Nagkaroon din dito ng insecurity. Nagkaroon ng sobrang focus sa wealth and possessions. Wealth. Kasi may dumating eh. So, naging focus ka sa kaperahan, sa yaman nyo. So, ayun, kailangan ng pag-control po. Sabi dito ng cards, kailangan ng pag-control. So, this card tells you na focus sa emotional and mental stability. You need to relax and listen to your intuition. Hidden truth? Anong iniisip mo? Anong iniisip niya? So, recap lang natin ha. Recap lang natin. May dumating na pera, wealth, or mana ito. Basta po tulong ng isang lalaki. Or may concern kayo sa isang lalaki. Kaya nagkaroon kayo ng suffering and burden dito. Or hindi kayo nagkaayos. Ayun, so the advice is voice out your concern. Maaring kausapin mo itong lalaki ito o yung taong concern mo. Kasi may tutol dito eh. May tutol po sa inyong desisyon sa buhay. So, hayaan nyo lang sila. Pakinggan nyo lang. Baka magkaroon kayo ng idea kung bakit sila tutol doon. And, ayun, masaya kayo. Sa simula, naging uncomfortable kayo sa workplace nyo. Pero, at the end of the day, naging okay naman kayo kasi nakita ko dito na very supportive ang inyong family or ang inyong co-workers. Masaya kayo sa inyong buhay trabaho. Nakita ko dito. At saka may magandang ani dito eh. Kaya nagkaroon ng wealth. So, blessings din ito kasi handa ka. Blessings, pagbibitiw, this is also blessings. So, count your blessings. Marami, 'di ba? So, ayun, maging handa lang sa isang tao na tutol sa inyo and hindi na kailangan na mag-spend ka ng energy para makipag-argue. So, hayaan nyo lang sila. Makinig lang kayo. Baka may makuha kayong idea kung bakit sila tutol sa inyong desisyon. Ayun, you are breaking free. Hindi ka maka-move on sa isang situation, pero at the end of the day, nakikita ko dito naka-move on ka na, naging masaya ka because you have a very supportive sa surroundings nyo. And naging masaya ka kasi may mga bata kang customer, clients, or nagtuturo ka na isang bata. It might be you. It might be teacher po kayo. Ayun. So, mas maraming blessings ha. Cancer, Pisces, and Scorpio. So, kailangan yung paghandaan kung if ever ma-encounter nyo ito soon. So, andito po yung advice, message po. And maaring kunin nyo ito as gabay. Ayun. So, hidden truth po. And, second reading na yata to. Nag-remind po sa inyo na too much kayong focus sa inyong wealth and possessions. So, bigyan ng panahon ang inyong sarili at inyong pamilya at inyong kapareha. So, focus sa inyong wealth. Oo, di ba? So, kailangan talaga na pag-control dito o na overspending. Kasi may dumating na pera eh. Parehas kayo ni Gemini, Libra, and Aquarius. Ayun, so, kailangan nyo mag-control yan. Controlling of behavior yan eh. And voice out your concern. Maghanap kayo ng isang genuine na tao na handang makinig sa inyo. Kung ayaw yung may pinagsabihan kayo, so look for another one na handang makinig sa inyo. Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip niya para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio? I am not available.
Spirits guys, hidden truth po. Anong iniisip mo? Anong iniisip niya sa buhay mag-asawa at sa mga single? Sometimes I stay awake thinking about you. Spirits guys, love advice niyo po para sa mga single. Ngayong November 23, 2023. Allow unlimited abundance. Wow, ang dami nilang blessings dito. Oh. Cancer, Pisces, and Scorpio. Bawing-bawi. So, sa mga nalulungkot ngayon, kasi may maraming lumalapit sa akin eh. Some of them, Scorpio. May problema talaga sa kanilang financial at relasyon. So, this is it. Kung nanood kayo ngayon, may abundance pa dito. So, allow unlimited abundance, meaning to say, i-allow mo na darating ito. Kailangan yung i-release yung mga hinanakit nyo. So, kailangan talaga na i-voice out yung concern nyo para malaman nila yung adjustment mo sa kanila. Or nagkaroon ba ng problema? Ayun. Abundance eh. Ani. Allow unlimited abundance and abundance, wealth, and finance. Ang ganda. Masaya kayo dito. And, ayun. This is also blessing. So, take this a reminder na control over spending then. And voice your concern. Tinutulungan talaga kayo ng universe na maging okay kayo. So, take an action. And keep your thoughts positive. See? Yun. Keep your thoughts positive. Sobra kayo naiisip ngayon eh. So, kailangan take an action. Be a positive thinker. Ano yung kasunod? Eto. Spirits guys, ano ba ang mensahe niyo po? Love advice niyo po para sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa. Ngayong November 23, 2023 para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio. Past lives. We reunite with our loved ones over and over again through many different lives. Spirits guides, ano po ang mensahe niyo po para sa buhay mag-asawa at sa magjowa? Cancer, Pisces, and Scorpio. Rejoice, embrace your loving connection and rejoice. Spirits guys, wisdom message po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong November 23, 2023. Time to play. Make time to dance and play. Kasi na maging masaya kayo dito. Kasi may na-receive kayo eh, na malaking pera. Yaman. Meron pa. Spirits guys, ano pa po yung wisdom message pa para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong November 23, 2023. Determination, perseverance leads to fortune. Maging determinado ka.
So may dumating na success, abundance, wealth, and may mga opportunity pa na na-unlock nyo. Next is Spirits guys, kabuang advice nyo po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong November 23, 2023. Bring love into the situation. Maaring husband nyo ito, yung concern nyo, or maaring siya yung tutulong sa inyo. So, bring love into the situation. Maaring magkaroon ng forgiveness sa araw na ito. And the end of a tough cycles approaches. Wow, congrats. Kasi you are suffering, di ba? Yun yung main concern nyo eh. You are suffering sa isang bagay, sa isang tao. Ayun. The end of a tough cycle approaches. Tapos na yung challenges and anong tawag nito? Obstacles. Spirits guides, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong November 23, 2023. Message from Archangel Uriel. Come into the harmony and balance. Use your power for peace. So make peace. Make peace sa may kaalitan ngayon. Para magkaroon ng pagkakaisa at magkaroon ng balanse. Spirits, guides, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio. Message from Archangel Jeremiel. Learn from your challenges. See? Sabi ko kanina na learn from your challenges, learn from the journey. Para yung mga offer na hindi naman pwede na kung baga hindi siya tunay, ayun, alam nyo na. Alam nyo na yung susunod na hakbang na dapat gawin. And ayun, learn from your challenges. Huwag nyo nang ulitin yung isang desisyon na isang malaking pagkakamali. Kasi nagkaroon ng pagsisisi. Ayun, so learn from your challenges, relax now, and trust. And have faith. That is your reading po, Cancer, Pisces, and Scorpio. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.